ligtas bang kainin ang pagpag? Tapon ng iba, pagkain sa kanya. Tapon ng iba, pagkain sa kanya. So ito ang mukha ng mga mahihirap sa atin dito sa Pilipinas. Kaya wala pa tayong update ngayon at ito ang pag-uusapan natin. Yung pang-araw-araw na buhay sa mga karamihan sa ating mga Pilipino. At dahil may kaugnayan ito sa nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. No? At ito, makikita natin kung ano ba talaga ang mukha ng karamihan ng mga Pilipino na hindi nakikita ng ating gobyerno. Pagpatak ng oras ng tanghalian, parang fiesta dito. Nakalatag araw-araw ang boodle fight ng mga residente do Maynila. Lahat takam na takam sa putaheng nakahain. Pero kaya nyo bang makisalo? Kung ang pagsasaluhan ay recycled garbage meat o pagpag. Sa halagang 20 po. Siguro alam naman natin, no? Napakarami sa ating mga Pilipino ang halos hindi na makapagbili ng pagkain ngayon. Sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, no? Pag lumabas ka pag bumibili ka ng pagkain ngayon sa halagang 100, isang ulam lang mabili mo ngayon. Karamihan kasi sa ating mga mahihirap, kahit ano na lang yung makikita natin na pwede bang kainin, ay kakainin natin. At papaano na lang kung maririnig mo na halagang 20 million ang gagastusin para sa pagkain ng mga mayayaman. Ibig sabihin ng mga nasa gobyerno, ng mga nasa pwesto ng ating mga politiko. Ang tinutukoy ko ay yung gagastusin doon sa darating na suna ng presidente. 20 million. Kaya dito sa laki ng pundong inilaan nila, marami ang tumaas ang kilay. So hindi lang kilay ang tumaas, pati yung bill ng Meralco, tumaas, bill ng kuryente, tumaas. Grabe, 20 million. Kaya hindi mo maiwasan ngayon na magkabila yung total at yung mga pagtutulisa ng ating mga kababayan. Sa social media ay makita natin yung gaano tinutulisa itong 20 million. So unahin natin itong at isa na sa tumutuligsa ito si retired Brigadier General Orlando De Leon. So mayroon siyang isinusulat dito, no? Let us all demand that all cameras will be focused on the congressman. Pakinggan na lang natin itong si Badong Aratides. While Filipinos die of hunger, habang ang mga Pilipino ay namamatay sa gutom. Hindi na naman. Yang ayuda po na yan ay ano lang yan. Band-aid lang. Sabi po ng mangingisda, kung marunong silang makinig, naiintindihan nila yung concern ng mga mangingisda at ng mamamayang Pilipino. Okay, pakinggan po natin itong si Orlando De Leon, retired Brigadier General. Let us all demand that all cameras will be focused on the congressman, senators, cabinet, and other guests while they consume. Tutukan po, lahat po ng camera ay itutok sa mga congressman, sa mga senador, sa mga cabinet officials at sa iba pang guests while they consume 20 million worth of food. Gaano ba kalaki kaya karami yung 20 million na yan? Naisip po ba natin yan? Ikaw sa pang-araw-araw, ilan na bang magkano bang kailangan mo para ka kumain? Sa balita ko saan pang yata yun? Sa 2,000 na mga iniimbitahan yata yung 20 million. Grabe kaluho talaga itong natin ngayon. Itong gobyerno natin ngayon. Mamaya, maririnig din nyo kung paano ba nila ginagamit, ano bang pinaggagastos na nila, umabot sila ng 20 million. Alam mo, hindi po yan isang araw. Ilang oras lang po ang gugugulin nila yan para yan sa zona na yan. At ano bang pakinabang natin dyan sa zona na yan? Bang sila ay nilalantakan ang 20 milyon Nilalanta ka na. na binayaran ng people's man, ng pera ng mamamayan. Let the whole country witness. Hayaan ninyo ang buong mamamayang Pilipino na makita, no? Masaksihan how voracious and gluttonous these honorables, kung gaano kasisiba,
kung gaano kasisibang magsilamon. grabe yung mga wordings, no? Kung gaano kasisibang magsilamon. Etong mga tinatawag na honorables, etong mga kapitapitagan. While Filipinos die of hunger, habang ang mga Pilipino ay namamatay sa gutom. Bonggang-bongga yung pagkain nila. Samantala yung mga Pilipino na sana bibigyan nila ng pansin dahil yan naman ang bumubuto sa kanila, naglagay sa kanila dyan sa pwesto, kumakain na ng mga tinatapon na pagkain. Tuwang-tuwa na si mga Pilipino na kumakain ng mga tira-tira. Doon mo makikita talaga kung ano lang talaga ang purpose ng mga... Sana yung sinasabi nila na ito para kami sa Pilipino. Hindi. Mali. Mali yung sinasabing ganyan. Grabe. Maraming salamat, General. No one should leave the whole of table unless all food is consumed. Yun po ang pinaalala niya, no? Dahil sa dami po ng nagugutom, dapat po lahat yan ubusin ninyong mga masisiba. Kayong mga masisiba, lantakan nyo. Kayong mga masisiba ay subasabin nyo. Lamunin nyo lahat. Dahil binayaran na yan ng mamamayan. Grabe. No? Grabe itong mga wordings na to. Isa pa lang yan si General na naglabas ng kanyang opinion patungkol dyan sa gagastusin ng SUNA na yan. Pag nagbabrowse ka lang sa social media, marami ka pang makikita dyan na mga ganun din ang sentimento. Mapas, sana all ka na lang sa mga pinagagastos nila. Grabe, kabilis nilang maglabas ng pera. Samantala yung mga dapat mga proyekto or mga infrastructure na dapat mapakinabangan ng mga Pilipino, ang tagal-tagal. Paggawa ng kalsada, ang tagal matapos. Pero sila, ganon-ganon na lang kabilis maglabas ng pera. Gagastusin yung pera na nanggagaling sa tax ng taong bayan. Mapas, sana all ka na lang pag maano mo itong ginagastos dito sa administrasyon na ito. Yung pong gastusin sa pagiging transparent naman din, ano pong inyong take doon? Kasi nung napulaan sila sa 20 million pesos daw na budget, no, sa pagkain, sa accommodation, itong sa catering, ay umalma at sinabi hindi kasi mahaba listahan yan. 2,000 empleyado, bibihisan, ang dami. Kapag kinuwenta mo pala, sobra-sobra 20 million pa ang magagasta. Oo, mabuti na. Opo. Nakita mo yan, maganda rin yung sinabi mo kahapon. Alam mo ba ang mga nakalista na nalagay sa pahayagan? Unang-una, giveaway. Giveaway. Ano yun? Kasal? Ano yun? Binyag? Ano yun? May binyagan ba? May kakasal ba sa SUNA? Kung ang tanong lang, no? Kung sino mga nag-iisip dyan, kailangan ba talagang may giveaway? Mga memorabilia. Ano bang mahalagang bagay na dapat alalahanin? Yung pagtaas ng mga bilihin? Yung pagpamimigay ng ayuda? Ha? Sino lang ba nabibigyan ng ayuda? O kayo dyan, miyembro ba kayo ng 4-piece? Ilan lang yan. Ilan yung mga Pilipinong mas mahirap pa sa nabigyan ng ayuda dahil hindi malapit sa mga barangay captain, hindi malapit sa mga nakapwesto sa gobyerno ngayon. Pero mas mahirap sila. Mas marami po yun. Okay, may giveaways. Pambihira na mga nagsesweldo na yung mga lingkod bayan na yan. Bibigyan mo pa ng giveaway. Tsaka parang kasalan. May giveaway. Di ba? Pangalawa, bulaklak. Kung ang mga televiewers nakatuon sa kanilang television, hindi naman nila pupunahin yung bulaklak na yan. Wow! May pabulaklak pa. Galing! Kapakain natin. Sana all may bulaklak. Grabe kita nakaloho yung mga nakakalungkot isipin. Ang dapat pakinggan nila yung sinasabi ng presidente. At pagkatapos, dito ba maniniwala ka, Ted? Magre-renta pa
ng audio-visual equipment. Sa laki ng budget ng Kongreso, ibig sabihin ba nila wala silang audio-visual equipment? Napakalagang departamento ng gobyerno yan. Mag-aarkila pa kayo. At pagkatapos meron daw gastusin sa mga coordination ng mga ahensya. Ang problema dyan, pwede namang transmittal, digital na lang ang mga direction at alutuntunin at memo, paulit. Alam mo kung ako ang tatanungin, isa lang talaga nakikita ko dito sa mga laging mga programa dyan sa ating Malacanang, no? Napakaluho talaga nila. Grabe, hindi sila para sa mga ordinaryong Pilipino, hindi sila para sa mga mahihirap na Pilipino na dapat ay sanang pinagtunan ng pansin ng mga nakaupo sa gobyerno. Dapat yung mga maliliit, yung mga kumakain na ng pagpag, dapat yan yung inaatupag nila, pinag-isipan nila kung paano maiangat ang buhay niya sa pang-araw-araw. Alam niyo ba kung bakit masyadong mahirapan niya mga yan? Dahil pag bumibili ka ng mga pagkain, sobrang mahal. Bakit? Kasi yung mga negosyante, sobrang magpataas ng mga presyo. Sinasamantala, nananamantala yung mga negosyante, yung nga sana mag-regulate, yung gobyerno sana ang mag-regulate sa mga katiwalian sa paligid-paligid, ay hindi, yung iba pa nga. Sila pa. Ulit para malaman nila at syempre mag-iimbitasyon pa. Bibigyan pa ng imbitasyon, papel rin yan, di ba? I-Viber na lang, o kaya i-messenger na lang, o i-internet na lang, okay rin yun. Kung gustong magtipid, may pamamaraan magtipid. Ito luho to. Luho talaga yan. Luho talaga yan. Para lang sa akin, ha? Opo, well. Alam niyo, sa totoo lang, sa mga nagdaang administrasyon, pagdating ng SONA, ako nanonood ako, excited akong mapanood kasi siyempre, maririnig natin yung, lalo na yung si dating Presidente Duterte. Parang natutuwa ako pag minumura niya yung mga yung mga mapagsamantalang mga tao, mga negosyante. Natutuwa talaga ako doon dahil alam ko na yung mga ginagawa ng dating presidente ay pabor sa mga mahihirap, hindi pabor sa mga mayayaman. Kaya ngayon, kikita natin yung gobyerno natin ngayon ay pabor talaga sa mga mayayaman. Pag walang pera ka, hindi ka nila papansinin. Grabe. Isipin mo nga, laging nagpa-fireworks, laging nagpapa-concert. Ano yung concert? Fireworks. Pag hindi lumabas ng bansa, magpa-concert, magpa-fireworks, magpa-party-party. Kailangan ginawa niyan luho. Yung pera ng bayan. Dahil sa ginagawa nila yan, hindi lang kilay ang tumataas. Tumataas, pati ang bill ng kuryente.